sa ating mga employees dyan or sa ating mga magigiting na manggagawa. It's me, Angel. Welcome sa aking YouTube channel. Sa video na ito guys, pag-uusapan po natin paano ang computation ng prorated 13th month pay. Babasahin natin itong comment ng viewer ko pero itago ko lang ang pangalan niya. Sabi niya, paano naman po if nag-start kami ng August 11, 2025? Alam ko, prorated yon. Paano ang computation? Yes po, sa mga employees natin dyan na hindi po nabuo ang 1 year na cut-off sa kanilang 13th month pay, huwag po kayong mag-alala guys dahil may makukuha pa rin naman kayo. Yun nga lang, ito ay prorated. Kaya sa video na ito, bibigyan ko po kayo ng example paano ang computation sa ating prorated 13th month pay. Okay, let's say for example, ang cut-off ng inyong 13th month pay ay from January 2025 hanggang December 2025. Tapos, nag-start ka na sa company ay June 2025 na. At ang basic monthly salary mo ay 20,000 pesos. So, hindi mo na makukuha ng buo tong 20,000 pesos ha dahil nag-start ka June na eh. Ngayon, ang computation natin sa ating 13th month pay ay monthly basic salary divided by 12 times number of months. So, ang nilagay nating basic salary dito ay 20,000. So, i-divide natin yan into 12. Tapos, i-times natin to 7 months. Kasi nag-start ka na ng June. June, July, August, September, October, November, December. So, you have 7 months sa company. Okay, so 20,000 divided by 12, that is 1,666.67. Ngayon, i-times natin to 7 months dahil 7 months ka sa company. So, that is 11,666.67. Ito po ang 13th month pay mo na prorated. And take note po ha, mababawasan pa to kapag meron ka namang tardiness, undertime, absences. Okay? Okay, so yung iba dito mga nagtatanong, ma'am, paano yung mga nag-end of contract? 2 months lang, 3 months lang, kung may makukuha bang 13th month pay? Yes, meron po. Tandaan nyo guys, kahit naka 1 month lang kayo sa company, basta nakabuo kayo ng 1 month, meron na po kayong prorated 13th month pay niyan. Masasama dapat yan sa last pay nyo at dapat nakikita nyo yung sa last pay nyo na binabayad niya sa inyo ang inyong prorated na 13th month pay. May iba naman dito, no, nag-resign na. So, nag-aalala din, ma'am, paano yan? Wala na kaming 13th month pay kasi nag-resign. Hindi po. Kahit nag-resign kayo sa company, guys, ang sabi ko nga, kahit makabuo ka lang ng 1 month, meron po kayong prorated 13th month pay na makukuha. Sinasama po yan sa last pay nyo. So, meron naman iba ditong company, guys, na pag nagpipirma kayo ng quit claim or kumukuha kayo ng last pay, nandun naman yung computation. So, makikita niyo po dapat doon ang inyong prorated 13th month pay. Alright, para po sa ating mga employees dyan, sana malinaw po sa inyo guys, paano nga ba natin kukunin ang ating prorated computation para sa 13th month pay. That's all for my video for today. If you have any questions, any requests guys, just comment below. Sasagutin po natin yan. Thank you so much for watching everyone. God bless you all.